May sinasabi dito na parte ng self-defense yung sa gun owner. Sa inyo pong mga samahan, alam ko na nababanggit nyo po yung self-defense kasi isa sa disiplina yan. Wag mong, sabi, di ba, Atty. Moreno, wag mong bubunutin ang baril mo kung di mo ipuputok. At sabi pa, wag mo itututok sa kapwa mo. Ganun ang mga disiplina ng gun owner. Pero sa sitwasyon na nangyari sa road rage, para maiwasan ng iba, lalo na may gun ban pa. Atty. Moreno, yung self-defense ba, pasok ba yung nakita nating sitwasyon dito sa road rage sa Antipolo? Well, sa nakikita ko, yes, as a lawyer. Even let me qualify also. Hindi ako yung abogado ng suspect. Apo. Pero sa nakikita ko, mukhang self-defense naman. Kasi as you were discussing, hinabol siya ng mga rider. At nang nag-abutan sila, binubog siya according to his narrative. So, pinagtulungan siya. Pero, so, mukhang pasok sa self-defense. Pero sir, pasok pa rin ba yun kung naawat na sila? Hindi naman niya hawak yung baril. Kinuha niya yung baril from the car, tapos pinutok niya dun sa mga yun. Tapos hindi, sa video naawat kasi, na. Naawat na pero tuloy pa rin yung suntok sa kanya. Kaya nga kumuha na siya ng baril. Yun ang video tuloy. Pero pwede bang gawin yung remember, Cody, kung sa batas, yung atake sa kanya para tuloy-tuloy kahit sabihin may umawat, hindi siya tinigilan Kikinuha niya yung baril But actually, if you're talking about the elements of law for self-defense, ang tanong ko dito sa suspect, bakit kailangan niya bumaba sa kotse? Kahit sabihin hinabol siya, pwede naman siya umalis Hindi siya nakipagkonfrontasyon. Yun din. Yes, correct. So, kumbaga sa batas, parang butas siya Pero yung sa self-defense nga, kung may na-feel ka bang threat sa buhay mo, lalo na kasama mo pamilya mo, correct. Medyo may bigat ba yun na kunin mo yung baril mo at barilin yung sa tingin mo pwede magdulot ng panganib sa sarili mo at pamilya mo? Well, kung sa batas, yes, justified yun. But in these circumstances, nakita natin sa video, yun ang tanong sa kanya sa suspect natin, ba't hindi ka lang umalis? You could have driven doon sa presinto. Ba't kailangan mo boba? Yun din yung ano ko. Kasi remember, motorsiklo sila. Siya, naka-SUV. Yes. Pwede naman siya tuloy-tuloy. Pero pag ganitong konfrontasyon ba, yung tama ba, murder and frustrated murder, hindi siya homicide? Unang homicide Pero inakyat daw sa murder dahil inubos niya yung bala niya para magpaputukin dun sa mga nakaaway niya. Tama ho ba yun? Ano, Igan, Cody? Ako ay ma-practicing lawyer Ang usual practice nangyayari, pag may taong pinagbibintangan ng kaso, kinakarga sa kanya yung pinakamabigat na kaso. Okay. So, bahala siyang lusutan yun. Sa korte na sila mag-usap. Yes. So, actually, this is also a reminder to people. Yan. Whether that you're a gun owner, if you will plead self-defense, automatic, kakasuhan ka. Kailangan harapin mo. Pero di ba pagka-murder, sir, ito naman on the other side naman na sinasabi, bakit murder? Hindi naman premeditated. Dapat homicide. Baka daw mag-technical pa sa korte. Ano ho ang tingin nyo? Bilang isang abogado rin. Well, as I said, automatically, kinakarga sa tao is yung pinakamabigat. So kahit malusutan niya yung murder, masasabi siya sa homicide. Because actually, if you think about it, ang magiging argument ng prosecution dito, ba't kailangan niya mamaril? Tsaka, and of course, he will claim self-defense. Tsaka, Atty. Moreno, yung gun ban no? May gun ban tayo correct. Isa pa actually, yun. alam mo, Igan, yung gun ban at yung self-defense, hiwalay yan Kaya nga. Itong suspect natin, kahit sabihin mo makalusot siya sa self-defense, yung gun ban, you cannot justify that Right. Kasi bawal na may baril kasi yung gun ban You can never justify having a gun Wala siya exemption. Yes, although registered yung firearms niya, no? Registered owner siya. Sa hanay niyo ba, tuloy-tuloy ba yung ating parang awareness pagdating sa issue ng road rage, Atty. Moreno? Correct, yes. Matagal na, yes. Oo. Yes.
Ano ba yung paalala? Kasi 'di ba parati natin naririnig magtimpi ka, huminga ka, wag mo nang patulan lalo na kung may baril ka. Kasi Huwag kang bumaba. mas tumatapang daw, 'di ba? Ang isang tao syempre pag Kargado. alam niya na meron siyang armas. Yun yung sabi. Pero actually, hindi totoo yan, Connie. Ano po ba? Kasi precisely, at ituro natin, pag may baril ka, precisely, dapat umiiwas ka Dapat pag talagang ipit-ipit ka. Yung totoong Yung responsible. Pero marami ho, Correct, unfortunately, ang nakakuha ng baril dahil gusto magyabang. Well, alam mo, Connie, to get a firearms license, meron yung tinatawag na neuropsychological exam So makikita yung pagkatao mo. Pero ang dami hong pulis na, 'di ba? Yung recent nga, naging pulis pa Baka loose firearms yung mare. hindi sila dumaan sa neurotest. Hindi, yung pulis na naging pulis, 'di ba? Naalala mo yung nirereklamo dahil sa psychological daw niya. Naging pulis pa, may baril din yun pero nakakalusot nga So ano ba yung gaano kahigpit attorney, yung ating psychological test pag talagang dumaan ka sa tamang proseso ng pagkuha ng baril? Kasi maraming naririnig na hindi na nga daw nagsa-psychological test, may nababayaran naman, kaya pwedeng makakuha kahit sino. Siguro nung araw ho, ganun. Oo. Pero ang experience namin, alam mo, nakapakahigpit at saka napakaabala Abala. Pero Mahaba. of course, dumadaan kami dun. Mahaba. Kasi, tapos, malalaman talaga yung karakter mo kasi may mga tanong dun kung maayos ang ulo mo. Hindi naman. May mga tanong dun kung talagang nag-iisip ka. Mahalata mo, Tony Moreno, parang paulit-ulit di ba? Kaya lang, kailangan talaga na binasa mo. Kasi dun sinusukat kung dapat kang bigyan ng lisensya sa baril. Actually, mahigpit na talaga ngayon Ngayon, mas mahigpit na. Oo nga ba? Buong araw mo yata, mauubos sa Tony Moreno, di ba? Sa pila pa lang Yes, correct. Mahigpit sila ngayon Pero, yun nga pero does it follow na kapag ka nakakuha ka ng lisensya, pasado ka, 'di ba? Doon sa mga test na 'yan. Does it follow pag talagang sa actual na halimbawa, 'di ba, na mga pangyayari po na tulad nito, nagkakaroon ng heated argument katulad po dito sa nangyari sa Antipolo. May lisensya naman siya, 'di ba? Pero hindi rin siya sumusunod naman doon sa ibang batas katulad ng COMELEC gun ban. Paano natin siguro ang tanong ko yung mas madidisiplina pa lalo na yung mga medyo parang sinasabi nga nila na ayaw naman din talagang sana mamaril, hindi ba? Kung may iwasan, may mga control naman kayo siguro sa sa sarili ninyo, pero yung iba ho talagang hindi talaga naiiwasan. Yes, alam mo, Connie, Igan, atin ko dito, parang this incident, this was blown out of proportion. Kasi sinasabi road rage Hindi naman ito parang dumaan lang siya tapos tamaril. Hindi naman ganun. He was under attack. Now, whether that he was justified in using his gun while he was being attacked, that is for the court to rule on kasi may kaso na siya. Hindi naman ito, this is not simple road rage Parang I'm not justifying whatever he did. Baka push to the wall siya Yes, correct. Pero pabor ba yung inyong asosasyon na lifetime ban yung mga ganitong uri po ng kaso sa ownership? Well, basta mapatunayan na talaga may offense siya, hindi yung capriccio lang na babawian ng lisensya. I think kahit sino naman tao na papatungan ng penalty, dapat naman dadaan sa tamang proseso. Opo. Oo. Pero yung bang kasi at hindi impluwensya ng dahil yung netizen, no? Parang ginudge na siya 'Di ba? Makita mo sa social media Correct. Hating-hati Ito yung isa sa mga sinasabi nila na parang kaya daw naakyat din sa murder, sir, dahil ang tama sa ulo. Talagang papatayin. Hindi man lang dinisable muna. 'Di ba? Yun naman yung sinasabi sa mga ewan kung tama, correct me if I'm wrong. Basta kung ikaw ay responsible gun owner ka, hindi mo naman intention papatay ka. Kung hindi, para lang ma-disable mo na hindi ka na maatake. Well, alam ko, parang napakadali magsalita Alam mo, yung pag self-defense, you can just use whatever weapon you have to stop the attack. Yes.
Okay. Now, whether that it's sa ulo or whatever, Mukhang that's not really an offense. makita mo naman sa video. Hindi naman niya inasinta, Mare. O, hindi ba? Yes, correct. Sporadic correct. yung kanyang ano Eh, Basta yun nga, yung mas nakakatakot. yung Parang, kanya tinamaan din yung kanyang Oo. karelasyon, yung kanyang kasama, yung partner niya. hindi ba mas Kasi, may ganun ba kayong strategy? Kunyari, syempre, attack na. Basta Hindi puputukan na lang? Hindi Ganun naman ba sila, yun? hindi sila pulis eh. Hindi. Sa kanilang Ah, sa organization. Oo. Paano ba and dapat? then, Oh, basta matigil yung pag-atake sa iyo. Yun ang importante. opo. Actually, alam mo, nakikiramay tayo dito sa namatay. Mhm. Pero actually, ang tanong ko doon sa mga rider, ba't kailangan yung habulin? Pareho silang parang hindi nagpigil, ano? Yung isa naman, ba't Yes, naman binabaden? Oh. Kasi hinabol nila dahil lang ginigit sila. Actually, alam mo, kung tingnan natin ito sa tamang perspektibo, may road rage talaga yung mga rider. Sila yung habol. Actually, kinukwento ko nga kay Maring Connie, madalas akong dumaan dyan eh. Minsan magugulat ka na lang, may nagngangat-ngat sa'yo. Dahil hindi mo alam na git-gitan mo o something. Kasi iba-iba yung Kasi wala tayong kalye. talagang linya for them eh. Correct. Kahit saang bahagi ng kalsada, makita mo bigla na lang lumulusot sila eh. Eh ang ganda ng daan na yun, Atty. Moreno. Sabi ko nga, mula Masinag hanggang Robinson Antipolo, walang traffic light. Dire-diretso talaga. Yes. Kaya Kasi bakit unfortunate kailangan lang. habulin? Oo. Ano ba talaga nangyari? Ba't kailangan habulin? Then, Wala naman talaga nangyari. Doon sa video niya, nagsumbong siya doon sa kasama niya eh. Motik na ako, Yes, ginigit I saw ako. Tapos hinabol nga nila. Hindi ko nakita na yung kasunod doon na bakit tumigil o nagkaroon na ng konfrontasyon. Oo. Bahala na Correct. LTO sa Yung investigasyon. investigasyon Ang pareho gusto lang naman namin sila. malaman ngayon ay itong ang responsibilidad ng pagiging gun owner, Atty. Moreno. Lahat ng nasa kalye, no? Hindi siya ang Correct. huling paraan yata para ika That's nga right. ang problema I lang think- yung Self-control. judgment call yun eh. Kung talagang threatened ka eh. Dahil nakita niya may bubunutin. Yes. Sabi naman nung pamilya nung Sabi ng police, rider, wala. wala naman. Binubog na siya eh. Pero yung panahon na yun, yun ang tingin mo eh. Yun ang pakiramdam mo eh. Correct. Binubog siya, remember? Oo. Okay. Pero does it justify? Yun ba? Kasi pasensya na po syempre dito sa mga comments natin, may mga sinasabi nga na parang ayaw natin parang bigyan ng lisensya ang kahit sino na basta na lang magpaputok. Kung kaya naman makapagsuntukan, kung talagang dehado siya, di ba? Parang paano ba yon? Kasi parang ang justification kung may baril ka, putok mo. Parang gano'n kung meron kang baril at bahala na lang kung may matamaan, mamatay o katulad nito, di ba talaga hong... Well, Cody, remember, Hindi first resort yun. anyone who's being attacked, you're justified in using whatever tool you have, whether baril or screwdriver or whatever. Kung nalalagay na sa peligro yung buhay mo, To stop. pwede mo naman pagtanggol mo sa sarili mo. Di ba? Or baka pride din kaya ito sa parehong parte dahil ayaw magpapigil pareho, 'di ba? Parang ganun ho eh. So parang in the heat, sabi ng mismo hong suspect yun na nakabaril po. Nagdilim na rin ang kanyang paningin. So pag sa korte, Nabugbog siya eh. sa ganun ba, parang justified ba yun? Nakakatakot kasi sa society natin, 'di ba? Kung halimbawa may mga baril tapos bigla na lang ang justification, nagdilim na yung paningin ko eh. Alam, Cody, as I said, it's been blown out of proportion kasi I don't think it's really just a matter of nandilim yung paningin niya eh. Because remember, sabi nga ni Iga kanina, cornered yung tao eh. Bubog siya. Bumaba So din he siya. had to get whatever he had. Oh, yes. Well, Bumaba. bakit kailangan yung boba? That's the Ayun. question. And ang tanong ko dun sa mga rider, ba't kailangan yung habulin? Ayun Ano din. ba balak nyo? Oo. So Kayo yung road rage, di ba? sa ganitong paraan ng parang mga away kalsada, wala akong panalo eh, 'di ba? Yun siguro yung bottom line dito. Tignan mo, yung isa nakakulong, may isa namatayan. 'Di ba? Parang sinong nanalo sa Correct, inyo? yes. Yun siguro yung ating mensahe. Ano ba ang ating nakikita dito? Parang huwag na sana maulit ito. Yes, actually, ang tanong dito, ang point dito, Cody, wherever you're on the road or wherever you are, you have to be rational. Kasi doon sa mga rider, ano ba gusto nyo mangyari? Ba't yung hinabol? So, ano nangyari sa inyo? Nabaril kayo, namatay kayo. O, itong si suspect natin, ba't kailangan bumbomba? Alright. So parehong may mali. At hindi parehong mainit ang ulo. Atty. Moreno, Correct. salamat Thank po you, Attorney, for ha? sharing. Thank you, Cody. Thank you. Good Salamat. morning.
Vice President General Counsel Gun Owners in Action or GOAC, Attorney Rod Moreno.